Hi everyone, our lesson for today is about Grade 5 Math, Quarter 3, Module 2, Finding and Solving Percentage. Pag-aaralan natin kung paano hahanapin at isolve ang percentage sa pamamagitan ng example na ito. Okay? So in a barangay, 150 families were locked down due to COVID-19. If 10% of the families were person under monitoring or PUM, how many were PUM? Sa previous lesson natin, napag-aralan natin kung paano hanapin ang base, ang percentage at ang rate. So ngayon, i-identify muna natin kung saan ang ating base, percentage at rate para ma-solve natin ang ating percentage. Okay, base sa ating example, sa isang barangay daw, merong 150 families na na-lockdown dahil sa COVID-19. Kung 10% sa mga families na yon ay tinatawag nating PUM or Person Under Monitoring, ilan kaya ang kanilang PUM? So, i-identify natin. Of course, ang base natin ay ang kanyang kabuuan. So, ang kabuuan, ilang families meron tayo? 150 families. So, ang base natin is 150. Now, ang rate, alam natin na ang rate is yung merong percent sign. So, si rate natin is si 10%. Now, ang hinahanap natin is si percentage or parte ng kabuuan. So, ilan kaya ang PUM out of 150 families? So, ito yung hahanapin natin. Base sa ating napag-aralan, sa paghahanap ng percentage, ang ating formula is percentage is equal to base times rate. Okay? So, ito yung formula na gagamitin natin sa paghahanap ng ating percentage. Meron tayong dalawang steps sa pag-solve ng percentage. Okay, so step 1, change percent to decimal. Move 2 decimal places to the left and place the decimal point or divide by 100. So, ang step 1 natin, ang ating gagawin is i-change natin ang percent to decimal. So, base sa ating given, ang ating base is equal to 150 at ang ating rate is 10%. So, ang gagawin natin, itong ating 10% is i-change natin into decimal. Paano natin siya gagawin? Move 2 decimal places to the left. So, si 10 natin, i-move natin ang dalawang place value to the left. Okay, so andito yung decimal point. I-move natin ng dalawang beses papunta sa left. So, 1, 2. At ilagay natin ang decimal point. So, nandito na yung decimal point. So, si 10% is magiging 0.10. Ito yung unang paraan. So, i-move natin ang decimal place to the left or i-divide natin siya by 100. So, 10 divided by 100. So, dahil mas malaki si 100, dagdagan natin ng 0 si 10 at maglagay tayo ng decimal point. Decimal point din dito. Okay? So, dagdagan natin ng 0. So, pwede na natin silang i-divide. So, 100 divided by 100 is equal to 1. 1 times 100 is equal to 100. Subtract 0. So, si 10 divided by 100 is equal to 0.1 or 0.10. Okay? So, kung saan lang yung mas madali sa inyo. Pero para sa akin, mas madali kapag i-move mo lang ang decimal place value to the left. Dalawang beses. Dahil tapos na tayo sa step 1, so sa step 2 naman tayo kung paano natin hanapin ang percentage, okay? So step 2, multiply the decimal and the base. Okay, so meron na tayong decimal. So again, ang base natin is equal to 150 at ang ating rate from 10% naging 0.10 na siya. Okay? So, itong triangle na nasa gilid natin, tinatawag natin itong Tekans triangle. Ito yung tatandaan natin para sa ating formula. So, dito sa taas si P, dito sa baba si B sa left side, at sa right side naman si rate. So, kapag percentage ang iyong hinahanap, ang iyong formula is percentage is equal to base times rate. Okay? So, percentage is equal to base times rate. Kaya ganito ang ating formula. Kapag si base naman yung hinahanap mo, so base is equal to P over R. Okay? Kapag si rate naman, rate is equal to P over R.
Okay, so kaya huwag niyong kalimutan ang ating Tekans triangle kasi nandito lahat ang ating formula kung paano natin isolve si percentage, si base, at si rate. So dito sa ating Tekans triangle, P of course stands for percentage, si B stands for base, at si R stands for rate. Okay, so meron na tayong formula at meron na tayong given. So ang gagawin natin, multiply the decimal and the base. Okay, so ito yung decimal natin at ito yung base natin. So i-multiply na natin siya para mahanap natin si percentage. So percentage is equal to base. Ang base natin is 150 multiplied by the rate. Ang rate natin is naging 0.10 na siya. Okay, so i-multiply na natin. So 150 times 0.10. Okay, so 0 times 0 equals 0. 0 times 5 equals 0. 0 times 1 equals 0. 1 times 0 is 0. 1 times 5 is 5. 1 times 1 is 1. 0 times 0 is 0. 0 times 5, 0. 0 times 1 is 0. Okay? So, i-add na natin. So, 1, 2, 1, 2. 0 plus 5 plus 0 is 5. 1 plus 0 is 1. And then bring down 0. Okay? I-count natin ilang decimal point. 1, 2. Maglagay din tayo dito. 1, 2. So, nandito na yung decimal point natin. So, ang sagot natin sa 150 times 0.10 is equal to 15. Okay, wag mo nang isali si 0. Kasi wala naman tayong number na 0, 15. Okay? So, ang sagot, percentage is equal to 15. So, ito na yung sagot natin. Or, merong madaling way sa pag-multiply. So, 150 times, pwede mo nang idiretso na ilagay na 0.10. Huwag mo nalagay ang 0. Kasi automatic na yan siya, 0 ang nandito. So, 0 times 0 is 0. 1 times 0. Kasi kapag i-multiply mo si 0, 0 lang din yung sagot mo. So, sa first digit mo na lang siya i-multiply. So, 0 times 0 is 0. Tapos, proceed ka kay 1. So, 1 times 0 is 0. 1 times 5 is 5. 1 times 1 is 1. And then, dalawang decimal point. 1, 2. So, 15 ang sagot. Okay? So, nasa sa inyo na kung saan ang mas madali. Pero of course, mas madali ito. So, ibig sabihin doon sa problem natin, ang ating number of PUM is 15 person. So, 15 katao yung person under monitoring. Another example tayo para mas maintindihan talaga natin. So, what is 35% of 200? So, i-identify muna natin ang ating given. Of course, ang base natin, base sa ating given, ang ating kabuuan is 200. Tapos, ang ating rate, ang may percent sign is 35%. So, ano yung step 1 natin? Ang step 1, i-change natin ang ating rate into decimal number. So, si 35, kapag i-change natin into decimal number, i-move natin ng 2 beses ang decimal point to the left. So, 35, 1, 2 is magiging, nandito ang decimal point, 0.35. Okay? And then, ang ating formula, percentage is equal to base times rate. So, pwede na natin siyang isolve. Tapos na tayo sa step 1 na change na natin into decimal number ang ating rate. So, isolve na natin. Punta tayo sa step 2. Ang step 2, i-multiply natin si base at si rate. So, percentage is equal to, base natin is 200 times our rate is 0.35. Okay, so i-multiply natin. 200 times, pwede mo na siyang ilagay diretso na 0.35. Pwede nang hindi isali si 0. Okay? So, 5 times 0 is 0. 5 times 0 is 0. 5 times 2 is 10. 3 times 0 is 0. 3 times 0 is 0. 3 times 2 is 6. Okay? So, i-add natin. 1, 2, 3. Tatlong 0. 1, 2, 3. And then, 1 plus 6 is 7. Ilang decimal point meron tayo? 1, 2. 1, 2. So, nandito na ang ating decimal point. So, ibig sabihin, ang sagot natin is 70. So, P is equal to 70. So, ibig sabihin, ang 35% ni 200 is 70.
Okay, so ngayon I believe na naintindihan natin ang ating lesson kung paano natin hanapin at isolve ang percentage. So ngayon meron tayong mga examples dito. Ang gagawin natin, encircle the letter of the correct answer. Okay, so meron tayong 5 example. Number 1, 100% of 28. So ano ang 100% ng 28? Letter A, 24. Letter B, 26. Letter C, 28. Okay, so pwede nyo i-pause ang ating video tapos sagutan nyo and then later on i-check nyo kung tama ba ang inyong sagot. So ano ang 100% ng 28? Ang sagot natin is 28, of course. So ang 100% ng 28 is 28. 50% of 100. Okay, so ano ang 50% ng 100? Ano ang ibig sabihin ng 50%? Half ng 100. Okay, so letter A, 50. Letter B, 75. Letter C, 80. So ano ang half ng 100 or 50%? Of course, 50. So ang sagot natin is 50. 25% of 24. Okay, so ano kaya ang 25% ng 24? Letter A, 4. Letter B, 6. Letter C, 8. Okay, base sa ating given, 25%. So, ibig sabihin, ang 50% is half ng 100. Ang 25% is 1/4 ng 24. So, kung ang half ng 24 is 12, ano naman ang half ng 12? 6. So, ibig sabihin, ang 25% ng 24 is 6. Pero of course, isolve nyo siya para makita nyo kung tama ba yung sagot natin. Okay? Number 4, 90% of 50. Okay, so ano naman yung 90% ng 50? Letter A, 40. Letter B, 45. Letter C, 50. Okay, so ano yung 90% ng 50? 45. So, 45 ang sagot. Okay? So, isolve nyo siya ha para makita nyo kung tama ba yung sagot natin. And last is 20% of 60. So, ano yung 20% ng 60? Ano yung sagot natin? Letter A, 12. Okay? So, isolve nyo para makita nyo ang ating sagot. O diba napakadali lang isolve ang percentage. Pero alam nyo ba na may mas madali pang paraan kung paano isolve? Lalo na kapag 0 ang iyong given, gaya nito. 0, 0, at 0. Okay? So ang gagawin mo lang is i-cancel mo lang siya and then i-multiply mo. Pero of course, applicable lamang ang tricks na ito kapag 0 ang iyong given. So for example, itong number 1. So, i-cancel mo lang itong dalawang 0. 1 times 28, ang iyong sagot is 28. So, number 2 naman, isang 0. So, isa din dito. So, 5 times 10 equals 50. Dito, hindi siya applicable kasi wala siyang 0. So, dito naman, isang 0 at isang 0. So, 9 times 5 is 45. And dito, isang 0 at isang 0. So, 2 times 6 is 12. O, diba? Napakadali lang. Okay, so that's all for today's video guys. Sana naintindihan nyo kung paano hanapin ang percentage at kung paano isolve ang percentage. Madali lang talaga, basta sundan nyo lang ang ating dalawang step. First is gawin yung decimal ang inyong percent and then i-multiply nyo na si percentage at si base tapos meron na kayong sagot. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!